Magandang araw Marinduque. Mula sa silid pambalitaan ng Marinduque News Network, ito po ang balitaan sa sentro ng Pilipinas at ako po ang inyo pong kabayan Adrian Rosales. Tayo po narito po upang ihatid po ang ating mga exclusive interviews sa ating bahagi ng pag-monitor sa naging apekto po ng bagyong Siroli sa ating lalawigan. 2 araw makalipas po na tayo po ay hagupitin ng bagyong Siroli. Matatandaan po na bago po dumating ang bagyong ito, tayo po ay sinilanta ng bagyong Sikinta. At ayun pong araw pong ito sa ating unang bahagi ng pag-ikot sa mga naging apektadong lugar ito sa ating lalawigan ay ating pong iuulat sa inyo ang ating mga exclusive interview. Ngayon na po tayo po ay umikot dito po sa bahagi po ng Buwak at ating pong pinuntahan ang isa po sa barangay na naging isa sa sentro ng pagbaha dito sa atin pong lalawigan. Ito po ang Barangay Tabigi at sa ating pag-ikot kanina nakita po natin yung pong naging damage po sa nasabing barangay at yung pong talagang apekto po nung pagbaha. At kumalat nga po sa social media yung pong napakalaki na tubig na dumaan diyan po sa bahaging yan ng Barangay Tabigi, diyan po sa bayan po ng Buwak. At sa ating pag-ikot po kanina ay atin naman pong tiyempo po na nakadaupang palad po ang district engineer ng DPWH dito sa ating lalawigan. Ito po ay bahagi po ng kanilang sinasagawa na ocular inspection At sabi nga po nila ito pong kanilang inspection ay hindi lamang po yung bahagi po nung pong epekto po ng bagyong Siroli, kundi ito po yung inspection po nila dito po sa naging apekto naman po sa infrastruktura dito po sa bahagi naman po ng bayan po ng Buwak doon po sa apekto po nitong si bagyong Rolly At narito po ang ating exclusive interview kay Engineer Josepina T. Panaligan, ang District Engineer ng Marinduque. Narito po ang ating pong panayam. Magandang hapon po sa ating lahat. Kasalukuyan po kami nagko-conduct ng inspection. Kasama ko ang Section Chief ng Construction, si Engineer Rosales, at ang aking Project Engineer dito sa ating ginagawang mga flood control, itong Tabigi Flood Control na si Engineer Sunny Malatas. Sa aming paglilibot kami po ay nakapag-inspection sa buong Marinduque noong nakaraang linggo, nung Quinta na typhoon. Ang assessment namin is around 85 million ang ating naging damage sa typhoon ditong Quinta. Ngayon itong sa bagyong Rolly ay nag-iikot pa kami. Hindi pa natatapos dahil nadagdagan pa, dahil wala pang halos 1 linggo ang naging pagitan ng pagdating ng kalamidad na ito sa probinsya ng Marinduque. Ang isang example na aming ina-assess sa itong kasalukuyang ginagawa ongoing project ng Tabigi Flood Control under contract with Monolithic Construction. Bumigay ang mayroong 100 metro ng flood control at ngayon ang ina-assess namin, tinitingnan namin kung ano ang nangyari. Sa lakas ng takbo ng tubig at sa pagbabago ng ikot ng tubig, nawasak ang 100 metro mula sa dulo hanggang dito na maaaring sa assessment namin na ito ay nagkakahalaga ng 41 million. Ang natira na lamang, this is ganong kahaba, project engineer, pakisagot mo nga kung ganong kahaba itong 270 na ang nagawa na ay 100. 270 po, nasira lang po yung 100 meters. Okay. Na ito ay nasa around 89% completion na sana. Doon kung matatanong mo naman sa bandang dulo, yun ay may 600 meters na isa namang karugtong nito na pinagdurugtungan. Nasabi nila, nung kasalukuyan nagkakaroon ng pag-ikot ng tubig, dito dumaan sa gitna at umikot ang tubig, kaya hindi na iwasan
na bumigay ang ating struktura. Kung sa sa quality naman po ng trabaho, inassess namin, tiningnan namin lahat, spacing wala, maayos. Ang bakal na ginamit tama. Yung mga simento ayos din. Talaga lang po sobrang lakas dahil ang typhoon number 5 na umano sa ating probinsya. Siguro po matatagalan mga 1 linggo bago pa namin mabigay ang assessment ng buong damages ng Rolly. Not to mention pati yung mga school buildings and other government buildings na ina-assess din ng aming counterpart sa DepEd. Yun lang po at magandang hapon May po. dadagdag lang po tayo ano po kasi ito yung question po ngayon based do sa kumakalat ng mga pictures and videos sa social media na itong portion na ito na nakikita natin ngayon sa background ano po ito yung bakante, wala pa siyang dike. Ang tanong po ng marami ngayon, bakit nauna itong bandang ibaba malapit dito sa coastal area kaysa dun sa portion na yon? Other contractor ba yan? Or Magkaiba pong contractor yan. Iyan po isa ay nasa 98 million with a length of 600 meters. Naturally, doon po siya mag-uumpisa. Ang expiry date po niya is March 2021 pa. So, hindi natin pwedeng, dito siya nag-umpisa sa dulo. So, pumupunta siya papunta rito. And it so happen na dito, naka-umpisa itong si monolithic, open pa siya. Ayun. So, kung tingnan ninyo, this is 41 million. That is 98 million. Paano natin matatapos ng una ito kaysa sa 41 million? Kaya ito ay nagpa-progress papunta rito kaya hindi natin naiwasan na doon dumaan ng tubig. Ayan. Siguro ma'am ay thank you po dun sa unang pahayag ano po from time to time. Maghihingi po kami nung total assessment po ninyo, damage po at kung ano po yung mga project na gagawin pa rin ng DPWH lalo na pong naapektuhan po kayo. May mensahe po kayo sa ating mga kababayan. Sa ating mga kababayan dito sa Marinduque, ako po ay taos-pusong namimighati dahil sa sinapit ng ating probinsya. Bagamat ako po ay hindi galing dito, ay napamahal na rin sa akin ng Marinduque kasi ako po ay nasa 4 na taon at kalahati na ng paglilingkod sa inyong probinsya. Rest assured po na ang DPWH ay nakasuporta sa lahat ng mga pwedeng infrastruktura na ipagagawa. At kung meron po kayong mga gustong itanong at gustong malaman, bukas po ang aming opisina para sa inyong mga katanungan. Maraming salamat. Yan po ang naging bahagi ng ating exclusive interview sa atin pong District Engineer ng DPWH, si Engineer Josepina T. Panaligan. At ayon nga po sa kanya pong nabanggit, ano po, ang ilang bahagi nga po ng dikit dyan, ano, yung pong makikita po natin kanina ay nasira. At yung pong nakikita natin kanina doon sa video, ay isang malaking portion po ang talagang nasira ano po ng bahagi na po ng tabigi at ito po yung portion na kung saan ay wala pa namang dike. Kaya nga ito yung naging question ano po sa marami nating mga kababayan kung bakit po yung inuna yung bahagi po o yung ibabang bahagi nung pong dike dyan po sa Barangay Tabigi. At nilinaw naman po ni engineer ano po na yan po ay talagang sana'y isusunod na yung project na yan. Kanya lang nga po dahil po sa pandemic ay naantala po yung pong paggawa ng mga yung nasabing dike dyan sa bahaging yan ng Barangay Tabigi dito po sa bayan po ng Buwak. At sa ating pag-ikot kanina, gaya po ng nakita natin ano sa social media, yung pong epekto no pong pagbaha nga po dyan sa Barangay Tabigi, ay nakakapanayam natin yung isa doon sa nakita natin sa social media na isang lalaki na nakapatong ano o nakaakyat doon sa bubong ng kanilang bahay nung panahon na talagang napakalakas at rumaragasa yung baha dyan po sa Barangay Tabigi. At tayo po ay binigyan po ng pagkakataon at paunlakan ano po itong ating yung ating pong pag-ikot ay nabigyan po tayo ng pagkakataon upang makapanayam ito po ang ating kababayan. Narito po ang bahagi ng ating interview sa ating pong kababayan na si Ismael Halos. Ako po si Ismail Halos, dito po sa Tabigi. Tatay, ngayon lang po ba niyo naranasan itong ganitong pangyayari sa buhay ninyo dito sa Tabigi? Ay dati po naman na ikuan, hindi yan po, lagi po nabaha, ay ang kaso po ngayon po lang lumaki ng ganyan. Kami po nagtataka po nga na konti po lang naman yung ulan. Mga anong oras po niyo naramdaman o anong oras po nagsimulang lumaki yung tubig dito sa area ninyo? Alas 4 ano?
Alas 4 po ng hapon. Mm-mm. Tapos dire-diretso po lang ng Libaki. Nagkampuhan kami, takot na kami, palaki ng palaki. Mhm. Kaya ngayon lang po lumampas sa bintana. Yung aming Estimated po niyo may ilang feet ang taas po ng tubig dito? parang may gitpong size. 6 feet. Tapos yung current po ng tubig, gaano po kalakas? Malakas po, hindi po kami makatindig din sa kahit po kami narito po sa loob ng bahay. Malakas po talaga. Opo. So, pero doon po sa karanasan po nyong ito, na paglaki ng tubig dito, doon sa mga nakaraan, ano po yung bagyong maikukumpara ninyo? Yung yung kaloy po ang Na nagkaroon din ng Pero hindi naman po siya ganun kalaki, yung kalalim niya. Pero ito pong tubig po ba dito, ngayon lang umahon o lagi pong talaga yung galing sa Buwak River ay umaakyat dito sa area ninyo? Naakyat po, pero mababa po lang siya. Hindi po, minsan po yan wala pa hanggang tuhod. Alin po sa tingin po nyo ang nagpalaki dito? Yung bang high tide na mataas din or ito talaga yung buhos lang galing sa kabundukan? Buhos lang po sa kabundukan dahil po nung hapon ay pumunta pa po ako sa Pilang Ilog, nag-ula pa po ako ng baka. May gaano po katagal bago nag-subside yung tubig dito? Parang madilim-dilim na, parang mga alas kulang na 2 oras po eh. Dahil alas 4 alas 6 pasado na bago pala ang siya nakupa ng ayos. Ano po yung mga napinsala sa bahay na dulot po ng bahang ito? Ayun po yung katulad po ng bubong na yun, yung bintana ko po, ayan po, nalagas po yung jealousy. Gawa po bangga nitong mga kahoy. Kayo po ba tatay makikita doon sa kumakalat ng mga picture na nasa bubong? Oo, ako po yun. Ikaw po yun. Dahil po talaga po ako umakyat na puro sa bintana namin, umakyat po ako sa kahoy. Para makadiretso ako sa bubong. Opo. So, kumusta na po ngayon? Ano po ang inyong plano ngayon? Pag ganito na bumabagyo, may plano po ba kayo? Pag ganito, ililikas na kayo? O ano po ang naging aral po sa inyo ng pagbahang ito dito sa Barangay Tabigi? Wala pong magagawa. Talaga pong tanggapin namin po kung anong maging Kasi pagka po kami lumikas, kami pong lahat, dahil hindi man po pipidin lahat dahil may mga hayo po. Kaya naman po siguro ng taas namin yung makaisip pa rin namin sarili namin. Opo. So ano po ang panawagan ninyo kung may panawagan man kayo sa ating pamahalaan? Ang po namin ay yung dike po lang ang kailangan po namin mayari agad para dahil yung po parang mali pa po ang pagkagawa Parang ginawang imbudo Itong Tabigi lamang po ang napunan. Sa tingin po nyo, gano'n po kalaki ang nabawas doon sa lupa ng Tabigi dahil sa pagbang ito? Kasi makikita natin maraming mga puno ng nyug. Ang nabawas po mga parang 20 meters, gano'n. mga 25 gano'n. Kasi malapad yung yung nagadaanan namin doon halos nawala na 20-25 po. So ano po ang mensahe ninyo sa kung sino sa lahat ng ating mga kababayan? Ang masabi ko na lang po siguro lahat po na lang ay mag-ingat para lahat po ay mag-isip. Thank you po at magtulungan kami ayan. Para maayos ang buong barangay. Tanong ko lang po, sa kapal po nitong basura, paano po yung malilinis yan? Yun po ang naisip po namin kung hindi naman po pwedeng ipabako daw sabi dahil masisira ang karsada dahil sa bigat ng bako. Kaya tulong-tulong po na aayusin ito. Buklatin na lang po namin Katagalan po na may mauubos naman yan kasi silab. napatuyin namin para kung sakasakali. Abutin man po siya ng Pasko, bagong taon wala po naman kami talagang magagawa. Sabi ko nga ni Poy, marami na kayong panggatong. Ang tanong lang ay mayroon bagang alutuin. Kung aning agatungan niya ng pwede pong may gatong halimbawa pag-usukin di makapaglaga man lang ng mainitid tubig at Mainit na kape. Yan po ang naging bahagi ng ating interview sa ating mga kabayan na naapektuhan ito pong bagyong Rolly. At sa susunod po ay patuloy pa rin po namin ihatid sa inyo yung ating bahagi po ng pagmonitor dito nga po sa ating lalawigan, bahagi po ng pagragasa nga po ng baha dulot po ng bagyong si Rolly dito sa ating probinsya. At sa mga susunod po, ang tabayanan po nyo at palagian po nyong subaybayan ng ating mga programa dito lamang po sa Marinduque News Network at sa Lucky 7 Channel 3. At ito po ang balitan sa sentro ng Pilipinas. Ako po ang inyong nakasama at naging tagapagbalita, Adrian Rosales. Magandang araw Marinduque. God bless us all.